may pa-cake tayo! Tampok ang ilan sa pinakamasasarap ngayong classic chocolate cakes. Ang una, bukang bibig ng celebrities. Ibinibigay na frozen para ma-preserve ang pagka-moist nito. Ang cake na nanguna sa survey ng top 10 chocolate cake sa Metro Manila, ang Big Al's Cookie Jar. Nakalagay ito sa aluminum cake pan at ang icing, chocolate fudge. Dito sa Antipolo City, nagsisimula ang magic. Mano-mano nang sinisimulan ang pagbe-bake ng kanilang chocolate cakes. Imported chocolates yung gamit namin. So, ihalo lang natin to hanggang ma-fold in ko na completely yung egg whites doon sa mixture. At saka ito ilalagay sa aluminum cake pans. Bibake natin siya for 45 minutes. So, bubuhusan na natin siya ngayon ng chocolate icing na gawa rin doon sa chocolates na ginawa ni Mami. Idine-deliver ito sa 3 nilang branches sa Antipolo, sa Quezon City at Makati. Nakakagawa kami ng mga 150-200 cakes a day. Tapos pag peak season, syempre mas madami. 12 anyos pa lang daw si Jamie, namulat na sa pagnenegosyo. Ang kanya raw kasing inang si Joy, habang nagtatrabaho sa isang kumpanya, nagpa-part-time din sa pagtitinda ng chocolate cake. Bali, ginawa ko siyang part-time job. Enjoy naman ako, pero talagang sobrang pagod dahil daytime, I work as a sales executive. After work, mamimili pa akong ingredients, tapos saka pa lang ako magbe-bake. On regular days, 1,000 a week, masaya na ako nun. Siyempre, nakaka-inspire yun na makita ko yung mommy ko na she works very hard for us. Hindi raw naging matamis agad ang kanilang negosyo. Nagbabahay-bahay pa nga raw sila noon para lang makabenta. Nagde-deliver talaga kami sa clients namin. Umaabot kami ng Las Piñas para mag-deliver lang ng 2 pirasong cake. Pero noong 2011, ang ina ni Jamie na-stroke. Nag-aaral pa ako nun. Pero talaga nakita ko na kailangan ko nang tumulong dun sa business. Yung ibang responsibilities ni Mami, kailangan ko na rin i-assume yung duties na yun. Kasi ayoko rin naman makita na nahirapan siya after niya ma-stroke. Pag-graduate ni Jamie, nag-join na siya sa akin. Siya na yung nag-legitimize ng business. Kasi parang hobby ko lang yun eh. Tapos yung husband ko, kasama na rin namin. Sila dalawa yung management side, ako yung production side. Ngunit comeback is real. Ika nga, dahil nung opisyal na nilang binuksan ang kanilang negosyo, taong 2014, agad itong pumatok. Sa tulong ng social media, unti-unti silang nakilala. At dahil sa matatamis na review ng kanilang customers, ang nooy sa kusina lang ng bahay nagbe-bake, ngayon meron ng production area. Meron na rin kami mga staff na tumutulong sa amin na mag-bake and mag-produce ng cakes. Yung pinaka-bread niya, parang may pagka-moist na masarap siya sa bibig. Tapos yung pinaka-chocolate layer sa taas, nagbe-blend siya dun sa pagka-moist nung bread niya. Ang sarap niyang kainin na gusto kong ubusin. Nabili na namin yung lot sa likod ng bahay namin. By next year, papatuyuan namin yun ng mas malaki and mas modern na commissary para dun sa business. Nakabili na rin kami ng mga van para mag-deliver ng cakes sa iba-iba naming locations. Siyempre, as her daughter, I'm very proud na yung cake niya ganun kasarap na talagang nagustuhan ng mga tao. Alam ko rin kasi lahat ng love and yung effort na nilalagay ni Mommy into each product she makes. Akyat naman tayo ng Baguio City para tikman ang isa sa pinipilahan ditong chocolate cake. Kung sumikat kamakailan ang cakes in can, ang cakes in a tub, halos 20 taon na ritong pinipilahan. Mukha mang maliit, big time ito dito sa Baguio. Hit na hit sa mga turista. Ilalagay ko na yung egg. Ready na natin i-bake itong Chona's Delight Chocolate Cake. May toppings na meringue o merengue sa Tagalog.
Kasi di ba karamihan, slice. Tapos ibabalot mo pag take out. Sabi ko, ilagay ko sa clear pack. Mas madali yan. At pwede nilang pang travel at saka madaling i-keep sa rep. Pagka halimbawa may tira na, hindi na kailangan na maghanap pa ng mga tupperware para itago yung tira nila. At least yan, diretso na. Chocolate masyadong malambot, tsaka hindi siya masyadong ganun katamis, hindi siya masakit sa lalamunan. Sakto lang po yung yung tamis niya po. Kalimitang nakakabenta sila ng 30 to 50 tubs kada araw na umaabot ng 100 to 300 tubs tuwing holidays. Nung una, parang creamy chocolate muna yan. Hindi ko pag linabas yan kasi wala pa akong chiller. Kaya pinangalan ko sa akin yan, di ba? So kung may legacy ako parang kahit wala na ako, maalala ako ng mga customer ko. Hindi pa ba sapat sa inyo ang tamis na hatid ng chocolate cakes? Ito ang bagay sa inyo. Chocolate cake with a twist. Double chocolate na, meron pang yema. Yeba! Ang double choco yema cake, nagsimula lang daw bilang isang experiment. Its ingredients is very extraordinary kasi lahat yon parang si Slice gumagawa. From the choco base, from the yema, and all over decorating ng ganache. Ang sikreto, yema at asukal na hindi basta-basta. Meron siyang spread ng ating homemade yema. Sarili naming recipe, yun yung isa sa mga binabalik-balikan dito sa cafe natin. So ito pong ating yema. After po ng mga sides niya, lagyan na po natin ng mousse yung ating top. Kasanayan natin, malamig na cake. Ang double choco yema cake, mas mainit, mas masarap. Perfect sa malamig na klima ngayong Pasko. Ang isang standard serving ng chocolate cake, ito, less or smaller than this. Sa mga mahilig kumain ng chocolate cake, hinay-hinay lang. Hindi rin maganda sa mga may sakit na. Halimbawa, yung mga nagko-control ng blood sugar. Dahil yung sugar in chocolate cake, medyo madami. Kotang-kota ka na sa sugar pagka kumain ka ng isang slice ng chocolate cake. Sa mga chocolate cake na ito, isa lang ang masasabi mo. O tukso, layuan mo ako! Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.